Amen. Yan. Magandang gabi sa bawat isa. Ayan. Amen. So, pinagpalang bawat isa sa gabing ito. Amen po ba yan? Amen. Pwede bang say hi muna doon sa yung mga nasa left and right and nasa likod nyo no? At least man lang tayo po ay kakakilala, hindi lamang sa pangalan kundi sa mukha din naman. Ano? Amen. So alam ko, lahat sa atin ay excited na to hear the word of God tonight. Amen po ba? Amen. Magaling ang Panginoon kasi alam naman natin that every time na merong tumatayo dito ay merong naisipahayag ang Diyos sa atin. Amen po ba? At may matutunan tayo. Amen? So sasabihin mo lang naman sa kapatid mo, mag-focus ka lang. Yon. Kasi itong message nito ay para sa katabi mo. Kaya dapat mag-focus ka. Bakit ganun, Pastor? Para sa katabi ko pala yun, tapos ako magpo-focus. Kasi baka guluhin mo siya. Baka may marinig ka, ikaw yun. Di ba? Usually, ganun ginagawa. Tarinig mo yun. Di ba? Ganun tayo. So, tonight, I believe, sapagkat excited na yung tagapagsalita natin today. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating kapatid, si Brother Joel. Amen. Good evening po sa bawat isa. May kausap pa po ba ako? Mag-start pa lang tayo. Amen. Happy birthday. So, totoong birthday ko kahapon, no? Mas parang pinaghandaan ko pa yung pag-message kesa sa birthday ko. Kasi pag-gising ko ng madaling araw, no? Madaling araw talaga. Mas una kong naisip ko ano yung share. Though, 2 weeks pa lang yata parang meron na akong, parang binibigay na si Lord sa akin. So, yun nga, no? Parang mas pinaghandaan ko pa ito kasi sa birthday ko. Pagkagising ko, message kagad ni Lord yung inisip ko kung paano ko siya tatapusin, paano ko siya uumpisahan. Kasi yun yung pinaka parang mahirap kung paano mo siya umpisahan, no? At yun, at napakabuti ng Panginoon kasi binigyan niya ako ng lakas, no? Para matapos ko yung mensahe niya ngayong gabi, no? But by the way, manalangin muna po tayo. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa pagkakataon na ito na kami makakapaginig ng iyong salita, Panginoon. Ihanda mo ang aming puso, Panginoon. Ibukas mong bawat isipan. At dalangin ko, O God, na tanggapin namin, Panginoon, ng maluwag sa aming puso, yung aming maririnig na mensahe, Panginoon. Lord, ikaw lang yung makita, Panginoon, sa gabing ito, hindi ang iyong lingkod. Ibaba mo ako hanggang sa pinakababa at ikaw ang maihayag, Panginoon, sa aming sa lugar na ito, God. To you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, ating palakpakan yung Diyos. At nung nakaraang Sunday, nung nakaraang mga preaching, narinig natin yung pinag-usapan natin yung about sharing and preaching the gospel of the Lord. At ganyan din po, nauna yan sa Marisol, I think, bago pa na message ni Pastor, same kami ng title ng message ni Lord. Ni Pastor, sorry. Though ang kay Pastor more of on how we do mga magigain natin kapag nag-share tayo ng gospel. At yung sa akin naman more on wise kung bakit maraming Christian ang hindi nag-share ng gospel, no? At nung nakita ka nga nung nagme-message na nung si Pastor, pinakita ko kay Sister Shai, tignan mo pareho kami ng message ni Pastor, no? So isa lang ang meaning doon. Talagang pinapasabi niya sa atin urgently na kailangan natin ng i-share. Tayo na magkaroon ng urgency para i-share ang gospel. Amen po ba? At sa gabing ito, hindi yun ang pag-usapan natin about sa sharing, kung hindi kung paano yung preparation natin, kung gaano tayo dapat ka-prepared sa pag-share ng gospel. Yes, sharing the gospel truly saves, gives life, an eternal one, and gives faith, gives purpose, and gives freedom. Napakarami nating magigain at napakaraming mag-gain mura sa pag-share ng gospel, no? At hindi lang ang makikinabang nito yung sineshare natin. Bagkus tayo din nagsishare, mas may pakinabang din po tayo dito, no? At kung tatanungin ko yung bawat isa, kung willing ka ba na i-share yung gospel, willing ka ba na i-share yung word of God, marami sa atin sasabihin natin, amen. Pero ang tanong, ready ka ba? Are you prepared to share the gospel? So yan po yung pag-uusapan natin ngayon at yung focus ng pag-uusapan natin ngayon, ang prepared ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. And I think nabasa ito ni Pastor na daanan niya nung Sunday, which is ating pag-aaralan ngayon, 2 Timothy 4:2. Sige, ating buksan yung Bible. Ang sabi niya dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapin mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Sa English version, ang sabi niya dito, 2 Timothy 4:2, preach the gospel, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct?
rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Yan po ang sinabi ni Paul kay Timothy. At ang being prepared, ang meaning niya po is being spiritually ready, equipped, and established to meet God, serve Him, or handle future trials. And alam natin yung napagdaanan ni Paul nung dinidisciple niya si Timothy. Alam natin yung napagdaanan niya. Inihayag niya yung salita ng Diyos na may times na malaya niyang inihayag ito. May times din naman na nasa kulungan siya. So, sa mga lagi nakikinig, no, most of the time kasi ang napapag-usapan natin si Apostle Paul. So, I think most of us kabisado na yung pinagdaanan ni Paul, no. At ang sabi niya nga, no, binili niya kay Timothy na before kasi niya binanggit ito, sinabi na niya yung mga may mga hinabilin siya, no, may mga sinabi siyang mga tagubilin kay Timothy bago niya nabanggit nga itong sa chapter 4 and 2 ng 2 Timothy. At sa pagbabahagi nito, that's why Paul encourages Timothy to preach the word and be prepared in season and out of season. So, ano bang ibig sabihin ni Paul when he said na preach the gospel in season and out of season? Ano bang ibig sabihin ni Paul dito na sinasabi niyang i-preach mo yung word sa napapanahon man niyang hindi? So, ang sabi dito, in season meaning ito yung time na kung saan okay ka as a Christian. Okay ka, may kalayaan kang na mag-share ng Word of God, nandun yung init mo sa paglilingkod sa Diyos, nandun din yung blessed ka, no? Nandun yung talagang yung very ano ba yan, yung napakatyaga mo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, no? Ito yung nandito yung masasabi mong, sister, schedule mo ako sa ganito. Yung ikaw pa mismo yung nagpo-push or ikaw pa yung nagpapa-schedule mismo, ano? At marami ba sa atin yung ganun, yung pag mainit siya or okay sa pananampalataya siya yung mismong number one na nagpapa-schedule pa, no? Ganito, sinasabi natin tayo sa opening prayer, tayo magtuturo sa ganito. So, yung sipag natin, yung pagtsatsaga natin is nandoon. So, ito yung sinasabi ni Paul na in season ka, no? And this is the season, also meaning time na convenient sa'yo, you are welcome, kasi ikaw yung in-invite mismo sa Bible study, sa bahay nila. Kumbaga, wala kang masasabi, no? Talagang pabor na pabor sa yung oras na to. And ito rin yung oras na kung saan convenient ka kasi ko-Christian mo yung nakikinig, parang ganito. So, para sa akin, season ko to kasi kahit na medyo alang-alang yung sinasabi ko, o lang kayo, wala naman kayong magagawa. Amen po ba? Amen. So, time din ito na kung saan may free ka, wala kang gagawin. So, gaya nga nung nabanggit ko kanina, basically, in this season, mostly prepared tayo. At wala naman ito yung dapat natin na maging reminder when it comes to na kung season man natin to, ang sabi niya dito, na dapat magkaroon isang Christian, great patience. Alam niyo po, gusto natin na sa mga tinuturuan natin, especially sa mga dinidisciple natin na maging maganda yung or maging positibo yung outcome nito sa kanilang buhay. Gusto natin mabago sila. Gusto natin kung ano yung meron tayo, meron din sila. But Paul reminded Timothy na magkaroon ng great patience. Hindi lang basta pasensya. Kasi alam naman natin, kilala naman natin, especially tayo, kung paano tayo hinikayat, kung paano tayo unti-unting binago ng Panginoon na to the point na nakakatayo ka na. Kumbaga alam natin yung history natin. So dapat sa mga tinuturuan na natin, ganun din tayo, maging pasensyoso tayo sa mga bago nating invite. Huwag mo silang pilitin kagad na magbago. Amen po ba? So yun ang binibilin ni Paul kay Timothy na magkaroon ng great patience. So, at number 2 na kailangan, kung nasa season ka ngayon na mainit ka, dapat dapat nandito yung anticipation mo. Normal ito doon sa mga ini-schedule na, for example, alam mong ikaw yung nakaschedule, like nung Wednesday, no, nangyari ito na kung saan yung schedule namin hindi kami nagkaintindihan. So, nasabon kami ni pastor niya, no? Kasi wala nasabon kami ni pastor at hinihintay ko, nako, wala pa si Brother Edward. Ako yung kasunod niya. So,
pag nagkataon nito, sabi ko kay Joshua, ako yung mayayari kasi hindi, kaya nga nabuo tong message na to be prepared in season and out of season eh. Kasi nasabon ka na, sa music team nasabon na, at pag malamang sa malamang wala si Brother Edward at ako yung nasunod, ako na yung pambanlaw ni Pastor, no? So yun yun, dapat meron tayo anticipation, no? At number three, dapat in season, dapat meron kang pagkakaroon ng pagiging maingat, being careful sa pagkahayag ng salita ng Panginoon. Hindi na lang siya basta tumayo ka, masabi mo lang, ito kasi tinuturo sa amin to sa music team, hindi lang basta ito matapos mo yung obligation mo, hindi lang dapat natatapos sa ganun. At tinanong nga ng ating kapatid kanina, bakit kapag nagsasong lead ka, hindi ka masyadong kinakabahan compare sa pagbahayag ng salita ng Diyos? It is because, ang sabi kasi sa James chapter um, 3 verse 1, may pananagutan na kasi yung mga tagapagturo. Alam natin yung dapat as much as possible pinag-aralan mo yan para hindi magkamali, no? So, ito ba yung dahilan para mag-stop na tayo? Kasi alam natin may pananagutan na tayo kapag tayo nagtuturo ng salita ng Panginoon. Dapat hindi ito yung maging hindi ito yung magiging hindi ito yung makakapagpigil sa atin para mag-lead ng Bible study, maging tagapagturo. Bagkus ito yung mag-encourage tayo para maging mas maingat tayo sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. And yes, mahirap po na maghayag ng salita ng Panginoon. Totoo po yan. Kasi lalong-lalo na minsan yung nagsasalita ka, hindi mo na alam sinasabi mo, no? Naranasan po lahat ng mga tumatayo dito. At kung gusto mo talaga na willing ka talaga na ibahagi ang salita ng Panginoon, huwag ko kayong matakot na tumayo sa harapan. Maiintindihan yan ng especially ng mga audience, lalo-lalo na yung mga matatanda na dito. Maintindihan po nila yan. So, and bakit natin so yun, ako personally, no, before ako magturo, na lalo na po ngayon sa Marisol, nagtuturo na ako. Hindi na lang ako, hindi porket hindi sila ganun ka mga Christian, hindi na basta-basta na lang sasabihin ko. Hindi, dahil nga po gaya ng sinasabi sa James chapter 3 verse 1, mabigat yung pananagutan. So, ayoko na makapagturo ako ng hindi naayon sa Bible as much as possible. Kung hindi naman hindi po ako nagtuturo ng mga doctrinal na ano. So, yun po, no, magkaroon lang tayo ng pag-iingat sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So basically, when it comes sa sinasabi ni Paul, or ang natutunan ko dito, when it comes sa pagiging preparado kapag in season ka, parang napakadali talaga kapag in season ka, na kung saan favor nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, favorable ka, blessed ka. So parang napakadali sa iyo para na i-share ang gospel, ang salita ng Panginoon. Pero dito po usually nagkakaalaman. So yung prepared or sharing the gospel in out of season. So ito naman yung kabaligtaran nung in season. Madalas ito yung mga panahong hindi favorable. Ito yung mga panahon na yung mga tao hindi nakikinig sa'yo or parang hindi tinatanggap yung salita ng Panginoon. Panahong inconvenient kasi ang dami mong ginagawa, ang dami mong hinahawakang ministry, at kumbaga parang hindi ganun naayon yung pabor sa iyo, no. So ano ba yung mga kailangan, or pwede din naman, no, na hindi ka lang naka-schedule or hindi ka lang kumbaga naghihintay ka lang sa season mo, or either bago ka pa lang, nasa preparation time ka pa lang. Ito yung nais na malaman mo na pwede mong gawin while waiting sa season mo, no. So, number 1, in out of season, ito yung mga kailangan nating gawin. Number 1, store the word. There are times na nagbabasa tayo at minsan nilalagpasan natin yung mga pag hindi para sa atin, na Lord, hindi naman para sa akin do. It might marahil tama ka, hindi para sa iyo. Pero I'm sure pinapabatid sa iyo ng Panginoon yan para dun sa kapatiran mo na nangangailangan ng salita ng Diyos na yan. Malay mo, ikaw yung hinihintay niyang confirmation, may pinagpe-pray siya at the same, nagkausap kayo. Alam mo ba, sister, nabasa ko sa ganito. So, nagkakaroon siya ng encourage siya, no? At
sa panahon na to, so yun, at gaya nga ng nasabi ko, hindi man para sa'yo at para ito sa kapatiran mo, at the same time, ikaw kasi yung magiging vessel ng Panginoon. So, lagi natin isipin, lagi nating itago yung salita ng Panginoon sa atin, sa ating mga puso. At the same time, ito kasi yung magiging bala natin. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-share nang wala ka. Ito yung lagi kong nababanggit ni Pastor. Paano mo i-share yung ah, isang bagay na wala ka. So dapat meron kang nakatago diyan. 'Di ba kapag magtatag-ulan na, 'di ba nag-store tayo ng pagkain para maging prepared tayo sa rainy season. Tama po ba 'yan? Yung mga di ko lang sure yung mga mostly ng mga nakatira sa probinsya to, yung mga katulad naming tumira sa probinsya, ganun yung ginagawa namin, no. So napaka-importante na mag-store ng salita ng Panginoon. At bakit alam niyo po kung bakit? Kasi paano kung one day nagsi-share ka, biglang may nag-oppose sa'yo? Biglang biglang nakipag-debate sa'yo. Nangyari na po yan many times nung kasama ako ni Pastor sa mga Bible study sa Marisol. Biglang ah, habang Bible study kami, biglang may ah, mag-oppose kay Pastor. May mga ganong instances kami na-encounter ni Pastor nung magkasama po kami naghahayag ng salita ng Diyos. At the same time, may na-encounter pa kami na kung saan may kinorek siyang kapatid or isang message ng ibang church. I think kung sa mga luma, alam to yung about sa unleash and being freed or freedom, something ganon. At nagkaroon ng ah, galit ba? Pwede ba sabihin galit kay Pastor? Kasi nung time na yun, tinawag si Pastor eh. Ako yung kasama niya, ako lang yung kasama niya. Tapos yung kasama pa niya, medyo may kahinaan pa pagdating sa ano ng salita ng Panginoon. And doon po, anong nangyari doon, pinagsabihan si Pastor. At tahimik lang si Pastor. And then, hindi siya, sinasample ko lang po yung sitwasyon, no? Praise God sa buhay ni Pastor, no? Hindi naman siya basta-basta nakipagtaltalan, at may isa siyang binanggit doon na kung saan baon niya yun. At kung matatandaan ko, ito yung sabi niya yata, correct me if I'm wrong, no, Pastor, yung kung sino yung nagagalit sa kanyang kapatiran is a murderer. Biglang, 'di ba? Kasi may baon. May baon. So ganun din tayo. Which is marami sa atin ito yung iniiwasan. At ako bata pa lang sa pagsi-share ng gospel. So praise God, nagagamit tayo sa Marisol. At ina-anticipate ko na rin yung mga bagay na kung saan pwede ko ding may encounter ko pala talaga. Same thing din po sa atin. Marahil hindi ka man nagli-lead ng Bible study, pero dun sa mga din-disciple mo, sa mga sinasama mo sa church, kailangan may baon-baon kang salita. Hindi kayong basta mag-a-advise, magbibigay ka na lang ng mga spiritual advice na galing lang dito. Dapat galing po lagi dito para hindi tayo magkamali. And yes, totoo yung sinasabi ni Pastor, at tinutunod ng ating leader na kung saan si Jesus lang i-share mo, hindi ka magkakamali. Pero siyempre po, bilang nagtuturo din tayo, hindi naman lagi it's or si Jesus or yung bagay, si Jesus lang naman po talaga yung pinapatungkulan ng lahat ng ginagawa nating ito. So, yun po yung dapat nating dandaan na kung saan marahil mainit ka ngayon, pero sa panahon na yan, dapat mag-imbak ng salita ng Panginoon. And ang sabi po sa ninote ko dito, pwedeng hindi mo gamitin ngayon, pero I'm sure magagamit mo yan sa tamang panahon. Hindi pwede yung chill Christian ka lang na hindi porket di ka nakaschedule, hindi ikaw yung mag-speak, hindi ikaw yung mag-preach, hindi porket hindi ikaw yung mag-share, relax ka na lang. Hindi trabaho ng isang tunay na Kristiyano yung hindi magbasa ng salita ng Panginoon. No? And ang sabi niya sa Joshua 1:8, which is halos lahat naman tayo alam na ito, no? Binibili niya dito na kung saan to read and meditate the word of God day and night. Bakit? Sabi niya nga niya doon, ang laki ng sulat doon. Sabi niya upang sige po, basahin natin para 1, 2, 3, read. Ang aklat na ito
Yun. Oh, amen. Napakagandang pangako ng Panginoon, no? So for us na hindi natin makalimutan, hindi natin na kumbaga upang magampanan natin ang salita ng Panginoon, ah, dapat bitbit natin to. Dapat na meditate natin to. At kung gusto natin tong magawa, dapat araw-araw tayong magbasa ng Biblia. And sa number 2, in out of season, ito yung mga dapat nating gawin. Sharpening your skills and equipping yourself. Napakalagang bahagi nito, no? Marahil yung iba sa atin, dinidiscredit or hindi binibigyan pansin yung mga discipleship, mga training na in-offer ng church. Pero gusto natin na mag-share ng gospel, which is parang contradict dun sa nais natin gawin. That's why, in-encourage ko po yung bawat isa sa atin na kung saan, kung may pagkakataon na kung saan tayo makaka-attend ng mga ganitong training, may mga ganitong mga kapatid na nagpapagamit upang mag-disciple. Attend tayo kasi doon tayo ang sabi ko nga dito, dito natin mas mahahasa yung ating mga skills, no? Marahil katulad ko kayo dating mahiyain, pero ngayon medyo may kakapalan ng mukha. It is because nagpagamit at in-offer din yung sarili. So, hindi naman instantly na kapag tumayo ka, kagad ka na bang singgaling ng ating pastor. Wala namang ganun. It takes time. Siguro ganun din naman yung ating pastor. May pinagdaanan din siyang mga iba't ibang training, mga iba't ibang encountering. Napakaraming napagdaanan bago siya dumating dun sa point na kung saan, Pastor, pwede bang ikaw na lang din Wednesday? Parang di ako ready. So, though wala pa tayo sa stage na ganun, pero soon, sana mayroon na tayong ganun. Nakikita ko naman sila, Brother Joshua, sila, ganun na din. Kahit schedule mo bukas yan, pwede eh. Amen po. Amen po ba? Praise God, sa buhay nila, no? Nakuha nila yung namanan nila kay Pastor. Ganun din sila, mga kapatiran natin, sila Brother Roman, no? Parang, amen daw. So yun napakahalaga na hasain natin yung bawat talento na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Hindi ako naniniwala na hindi tayo marunong magsalita. Marunong tayong magsalita. Ang napapangunahan lang tayo ng kaba at hiya. Amen po ba? So, yun, makihalubilo tayo, sumama tayo sa mga Bible study, sumama tayo sa mga ganitong uri ng gawain. For us, nakapag-observe tayo, ay, ganun pala yung pagpapray, ay, ganun pala yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi naman talaga kailangan na malalim na malalim. Ibigay nyo na sa mga preacher natin yung malalim na yan. Amen po ba? At kung ano yung maisishare mo lang, kung sabi nga, lagi bilin natin, kung si Jesus yung sinishare mo, that's be good. That's the best thing na maisishare mo sa isang tao. Amen po ba? And ayun yung aking number 2, no? At yung isa pang naalala kong season dito, no, sa out of season. Alam niyo po, yung mga mangingisda, kapag hindi nila time para pumalaot, ang ginagawa nila, ito, narinig ko lang ano ba to? Sa TikTok, yung isang babae nagsasalita. Ang ginagawa ng mga mangingisda kapag hindi nila time na para pumalaot, alam niyo pong ginagawa nila? Pine-prepare nila yung kanilang mga bangga, tinitignan nila kung may butas ba to or hindi. Or yung mga net nila, chine-check nila kung ito ba yung ano tawag ito? May butas ba siya or wala. So, para sa the next season, ready na sila. Dapat ganun din po tayo bilang vessel ng salita ng Panginoon. Dapat ganun din tayo. Chine-check din natin yung ating mga sarili na kung saan tama ba yung way ko, tama ba yung mga sinasabi ko, tama pa ba yung path na tinatahak ko, tama pa ba yung mga ginagawa ko. So, basically, yun lang naman po yung sinasabi dito sa sharpening skills, no? At praise God, patapos na tayo. No? So, yun lang naman po yung pinapasabi ng Panginoon ngayong gabi. No? To be prepared in season and out of season. At sa mga susunod pang mga magsasalita dito sa harap, no? Sikapin natin na maging prepared. Sikapin natin. Hindi naman pahabaan siya. Hindi naman siya palaliman, gaya na nabanggit ko sa kanya. Ang importante lang is meditate mo yung salita ng Panginoon.
humingi ka ng guidance ng Holy Spirit. At ang sabi ko nga po dito, sharing the Word of God is for all. Hindi lang siya para sa pastor, hindi lang siya sa mga evangelists o mahawak ng mga Bible study. Sharing and preaching is very important. Ihatid natin yung mensahe ng Diyos ng may tamang paghahanda. Kasama na dyan yung pananalangin, asking the guidance of the Holy Spirit, and of course, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Maggamit din natin yung pagiging laging handa sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. At ito nga yung laging binibilin sa amin, no? Kapag sa music team, at the same time, kapag kasama nyo ho si Pastor, lagi po kayong dapat ready na ikaw yung biglang opening. Kasi ganyan ako dati. Bagay dalawa lang kami, wala naman siyang ituturong iba. wala naman siyang no choice. So, pag may mga ina-attendan po kayong mga Bible study, lagi kayong maging prepared. Maging handa kayo, baka kayong mabunot na opening prayer, kayong sa closing prayer. Kasi dapat bilang Kristiyano, baon-baon na dito yung pagiging handa. Sabi nga, tayo mga sundalo ng Panginoon. PNP ba? Tama ba? So, ang mga PNP or mga pulis ng Panginoon, dapat laging handa. Pag tinawag sila sa duty, tinap sila, andun yung preparedness nila. At kaakibat ng preparedness nila yung mga nabanggit ko po kanina. So, sana na-bless po kayo ngayong gabi na laman nyo na dapat ang isang Kristiyano ay laging handa. Amen po. Praise the Lord po. Amen. Hello, yan. Nasa ba? Laging handa. Sakto, meron tayong handa ngayon. Parang tinapos sa handa, no? Kumonekta, no? Alam nyo, gusto ko lang i-focus din yung sinabi ng ating kapatid, no? Kasi napakaganda nun. Yung about, be prepared in season and out of season. Napakaganda yung sinabi niya. Gusto ko lang elaborate ng konti, no? Pag sinabing in season, no? Be prepared in season. Ibig sabihin, sabi kanina, napakaganda ng example niya, ay kahit na ayaw mo, tama ba? Kahit na wala ka sa mood. Sometimes ganoon parang ayaw mong mag-share kasi may problema ka, nag-break kayo, 'di ba? Parang ayaw mo magsalita, no? Hindi din ito nakabase sa kung anong sitwasyon mo or kalalagayan mo. Nakuha niyo po ba? Okay. So, hindi doon nakabase yung pag-share ng Word of God. At ganoon din, on the other side, kapag, for example, tong kapatid mo ay iba yung paniniwala, hindi ibig sabihin ay hindi na rin natin i-share si Lord sa kanya. Na para bang ganito yung ginagawa natin I respect your belief. I respect your religion. Something like that Yun yung pumipigil sa atin Tama ba? Na kapag masaya siya or inuman yan, parang awkward, huwag kang magsasalita ng Lord dito. Inuman to Hindi pwedeng ganon. Okay? Ang salita na Panginoon, ibig sabihin, in season and out of season, yung 24 hours a day na dapat lagi talaga nating ina-apply sa ating buhay. Kasi dalawang ibig sabihin nung in season and out of season. Yung prepared ka at hindi ka prepared or yung sitwasyon mo kung ano yung nararamdaman mo o kaya kung ano yung sitwasyon din naman nung ibang tao. Nakuha po ba, church? Kasi ang sabi ng Panginoon, let us be prepared in season and out of season. It is because alam naman natin na mga panahon ngayon ay nabubuhay ang tao sa kasinungalingan. Tama po ba? Ang dami kayo nabubuhay sa kasinungalingan. Kaya nga, tayo kasi lahat ngayon nakatutok sa television. Tama? Television. Vision. Tama ba? So, ito, mula nung na-invento yung TV na yan, doon nagsimula talaga na lalong lumaganap. Bagaman nadudo na yung panlilinlang, yung kasinungalingan naroroon na noon pa. On the time of Eve, of Adam and Eve, naroroon na yung kasinungalingan yung deception naroroon na. Pero ngayon mas lalong lumawak. Kasi nga again, we are in the last days. On the last days, tingnan natin so Matthew chapter 24, punta tayo. Tingnan niyo Matthew chapter 24, verse 10. Sabi rito, maraming tatalikod, magtakataksil at mapopood sa
isa't isa. It is because, babalikan natin yung sinabi kanina sa 2 Timothy 4 verse 2. Ito yung sinasabi sa 2 Timothy 4 verse 2. Tingnan natin. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin paglabanan mo. Sabi mo nga paglabanan mo. Yan. Ito kasi, ang dami kasi pumipigil sa atin. Ano? Sabi rito, tuwid ka. Ayan. Kanino sinasabi sa akin lang ba? Sabi mo, sa ating lahat. Yan. Ano daw? Manaway ka. Okay? Ano pa? Mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. May kasunod dyan. 3. Tingnan natin yung 3. Anong sabi niya sa 3? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral. Okay? Sabi yan, hindi nila matitiis yung wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatingtenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. So they will desire for a doctrine, for a teaching na yung hindi sasalungat sa kanilang pananaw sa buhay or paniniwala sa buhay. Kaya nga there are times we have this group of friends. Huwag natin pag-usapan yung ating relihiyon. Church, alam niyo kung di natin sasabihin kung ano yung totoo, and if you know that you are in the part of truth, alam mo yung katotohanan, hindi mo ba sasabihin? Hello? Hindi mo ba sasabihin? Sasabihin mo ba hindi? Halimbawa, hindi niya bagay yung damit niya, sasabihin mo ba? Tumaba siya, sasabihin mo ba? Kailangan Be prepared in season and out of season. Masaktan man siya o hindi man siya masaktan. Anong sabi sa Bible? Maaari na sa ngayon, ang sabi niya ganon, sabi natin masasaktan sila. Tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 7, verse 8. Tingnan niyo po. Hanggang tayo? Hanggang 11. Okay, basahin natin yung verse 8 hanggang 11. 2 Corinthians. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, read. Tingnan niyo yung sinasabi ni Paul, bagaman aking dinamdam. Pero kung titingnan natin, nasaktan, na ano naman si Paul doon, nalungkot siya, ibig niya sabihin. Pero dahil sinabi niya sa iyo, sinabi niya sa atin, saan niya? Sa pamagitan ng aking sulat, hindi ko pinagdaramdam, ibig sabihin, hindi niya pinagsisisihan. Okay, sapagkat aking nalalaman na ang sulat na ito ay nakapagpapalungkot sa inyo, bagaman sa maikling panahon lamang. Ibig sabihin, kahit na nasaktan mo siya dahil sinabi mo yung totoo, sinabi mo yung about Jesus, yung faith mo, yung katotohanan ng kaligtasan, maaring today hindi niya tatanggapin yan, nalungkot ka dahil hindi niya tinanggap, pero sabi niya wala kang pagsisisi. Sabi ni Paul, hindi siya nagsisisi. Kasi sinabi niya yung totoo Tama ba yung church? Amen. So punta tayo sa verse 9. Anong sabi niya? Ngayon, ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo'y nalungkot. Ang sabi ni Paul, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Naalaman niya Naalaman niya yung katotohanan. So nagsisi siya. Ngayon nagsabi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naaayon sa Diyos. Ito'y udyok na banal na espiritu upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin or kawalan, ibig sabihin. So verse 10, tingnan niyo yung 10. Sapagkat ang kalungkutan na aayon sa Diyos, yung godly sorrow. Sabi mo godly sorrow. Yun, meron palang ganun no? Parang banal na pagkalungkot. Nakanya po ba? Meron palang ganun. Ngayon sabi niya, sapagkat ang kalungkutan na aayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. And we want we want them to live, to experience salvation, eternal life. Tama po ba yan? Yun ang gusto natin Tama? Kaya nga, alam naman natin that we are in the last days. Nasa mga huling araw na tayo. Ang daming lumilitaw na kind of gospel today.
Merong social gospel, merong prosperity gospel. So there are different kinds of gospel. Merong half-truth gospel. Marami ngayon. Hindi ko lang alam kung ilang uri ng gospel. Merong extreme grace gospel. Grabe yun. It's all about grace. Na kahit magkasala ka, ligtas ka. Na it's okay to commit sin kasi pinalaya ka na ni Lord dati. Ito yung pinakadelikado ngayon. It seems to be that it is good, it is okay, but it is not. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, ito napakaganda, let us preach the word of God because you know the truth. Alam natin katotohanan. Sapagkat ang katotohanan na nalalaman natin ang siyang nagpalaya sa atin. Ang nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng kalakasan. Okay? Tingnan natin yung verse 11. Sabi niya, sapagkat tingnan ninyo ang ibinungga sa inyo ng kalungkutang ito na naayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig, at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Pinapanindigan natin, tinatayuan natin kung ano yung nararapat. Sabi ko nga sa inyo, nakikita mo yung kaibigan mo, nakikita mo yung anak mo patungo sa kapahamakan. What will you do? Sasabihin mo, sige, just go on. Just go on. Mali yun. Mali yung ganun. Kasi alam natin katotohanan Ang tanong, sino magsasabi ng katotohanan? Sa panahon ngayon na full of lies, napakaraming mga kasinungalingan ngayon, apandiling lang. Anong gagawin natin? Tayo nakakaalam ng totoo. Tayo pinagkatiwalaan ng katotohanan, ng kaligtasan. Ano gagawin mo doon? Ang katotohanan ba is meant to be concealed? Para itago ba ito? Ang katotohanan? Dahil may alam kang katotohanan, ampun lang si JP, ampun lang si Joel, yung katotohanan, I'll just keep it. Ako ayokong aminin sa mga anak ko na ampun lang ako. Ampun lang nila ako. Nakuha niyo ba? Di ba, ang hirap kaya nun? Because in the first place, we want these people to know their true identity. Tama? At dapat masabi rin natin sa kanila na, alam, yung patutunguhan nila, alam natin yun Because we love them, we care for them, ano gagawin natin? Bakit di natin i-share kung ano yung katotohanan? Sasabihin bang, huwag muna ngayon, Pastor. Darating din yung time. Paano yun? Kapag malala na, doon natin sasabihin. Kapag nalugmok na siya sa kasalanan, kapag naroroon na siya, kapag nakakulong na siya, kapag napahamak na siya, kapag namatay na, doon natin sasabihin. Tandaan natin, ang isang tao kapag kapatay na, wala nang ano yun. Wala nang chance yun. Kahit ipamisa mo pa siya kay Pope, hindi na mapupunta sa langit yun. Ayun ang katotohanan. That's why whenever we go to funeral service, hindi namin pinagpe-pray yung mga patay. Wala na yon. Hindi na sila makapagsisi. Kahit sabi mong mabait pa sila. Ang tao, misan lang mamatay, sabi sa Bible, and after that, judgment. Judgment na yon. Mamimili na kagad, sasabihin na kagad ng Diyos kung saan siya mapupunta. Walang purgatorio para ikay purgahin. Walang ganun. Again, purgatorio, purge, purgahin, purga. Walang ganun. Nalilinisin ka muna sa isang lugar bago ka dalhin dito. At hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko alam. Because as far as I know, ang mga tao ngayon, lalo na through many ways and means, na kung saan marami nang nakikita ngayon sa internet, marami tayong naririnig na Word of God. Marami nagpipreach ng Word of God. Tama ba yun? Siguro lang, we are not yet prepared for the Word of God. So, let us not withhold. Huwag nating pigilan yung pag-share ng Word of God. Again, kapag hindi tayo nagsalita ng katotohanan, pag hindi natin preach ang Word of God, maraming kasinungalingan ng kakalat.
maraming taong mapapahamak because hindi natin preach ang word of God. So magiging siguro kasalanan natin. Sabi nga sa James chapter 3 verse 1 may pananagutan kasi. May pananagutan doon kapag hindi natin i-preach yung word of God. And sabihin ko, kung may pananagutan, ibig sabihin merong kasalanan. Amen. Ngayon na nakarinig ka na about the word of Jesus, about the word of God, about the love of God, about the salvation, about the redemption. Alam mo na yan may pananagutan ka na. Tama ba? Anong sabi sa Hosea 6:4? Ignorance of the law. Parang something like that Excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam na dapat palang i-share. Hindi ko alam na dapat ko palang unawain, intindihin, kailangan palang marinig. So walang makapagdadahilan sa Panginoon. Pag tayong marap sa Panginoon, tandaan natin yan, lahat ng ating ginawa, okay, yun ang pagbabasihan ng Panginoon. How did we manage yung salita niya sa ating buhay o yung ating kaluluwa, no? Ganyan ang ating Panginoon. Yung mga word natin, sabi nga, every word na ating sinambit, ang sabi ng Panginoon, magiging accountable tayo. Yung mga reckless word, mga careless word. Maghaharap tayo sa Panginoon. At kung wala nagsasabi sa bawat isa ng katotohanan, no? What if hindi na siya nagising? What if, sabi nga nung last time na pinag-usapan natin, no? This is the power of God for the salvation of soul. Tama? Kung mapapabuti yung kapatid mo. And alam ko, marami sa atin, nararamdaman natin, gusto natin But there is something na talagang humahadlang sa atin. Siguro natatakot ka, baka magkamali ka. Or baka naman, i-reject ka niya. It's okay to be rejected. Bahagi na yon. At least you tried. Tama, tanggapin niya at hindi niya tanggapin, it's okay. Okay na yon. Pero, yung 2 Corinthians chapter 7, verses 8 to 11, yung binasa natin kanina. Maaring there are times magagalit muna siya sa'yo pag pinagsasabihan mo yan. Pero, nandun yung godly sorrow. Pagdating ng panahon, just want to paraphrase it, sabi niya, pagdating ng time, magpapasalamat siya sa'yo. Na sana praise God, sinabi mo sa akin. Ganun yun. Amen po ba? Sabi nga sa inyo nung last time, pinasalamatan niyo ba yung taong nagpakilala sa iyo about Jesus? Di ba? Lord, kapatid, salamat, pinakilala mo sa akin si Jesus. Imagine that. Papasalamatan ka niya in a long run. Nung last Sunday, sa mga women's, merong question doon, tama? Anong question doon? Sino yung taong gusto mong pasalamatan? I-ano lang natin ngayon, konti lang natin na i-rephrase lang ng konti. Sino yung taong gusto mong pasalamatan dahil pinakilala niya sa iyo si Jesus? Diba na nung una, hesitant ka, ayaw mo Para bang, ano ba yan? OA ka? Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Diba? Sabi nga ni Kuya Kim, I don't want born again. I don't care. Para doon silang mga buwang or sira. But now, sabi niya, I am one of them. Sabi ni Kuya Kim. Kaya si Joros Gamboa ngayon, graduate ng BS Bible or something blah blah blah. Meron pang isa, Barbers. Sino yung Barbers na yon? Edward Barbers. Edwin Barbers. Ha? Edward Barbers. Graduate, ano na rin siya? Ordained pastor. Imagine yun. Di ba? Imagine yun. Grabe sila. Ang daming nagkaroon ng fulfillment in their life. Amen ba yun? Amen. Napakabuto na. Ayan. So, sabi nga ng message, siguro this month, kasi nga, this month is Bible month. National Bible month this January. And this week is Bible week. And nung 26, Bible Day. National Bible Day.
At ngayon, National Bible Week ngayon. At National Bible Month ngayon. Siguro kaya ito yung mga messages na nilagay sa atin ng Panginoon. Napakagaling niya, no? Tama, very seasonal. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo.